Welcome na naman sa ating channel. Sa bidyong ito, mag-e-experiment tayo. Ano ba ang magiging epekto ng pag-inom ng alak bago sumipa sa pagbibisikleta? Eto, gawin natin ang experiment. Siyempre, para sa experiment na ito, dapat may baseline tayo. Yung una, gagawa tayo ng ating functional threshold power na hindi pa nakakainom. Tapos yung susunod natin ng pagte-testing, mag-iinom tayo the night before ng ating testing. Sige, eto, testing na natin. Okay, sa ating unang testing, nakakuha tayo ng ating FTP na 236 watts. O, ito, next. Mag-inom na tayo. At susubukan natin kinabukasan kung mababawasan ba yung ating puwersa sa pagsipa. Tiger. Let's go. Sabi ko nga, that's our team. Don't worry. Nag-isip na ba ako? Uy, papunta na ako. Hindi pa U-turn mo? Actually, pwede na nga U-turn. Ayan, medyo may tama na din yung Tiger na ininom natin na dalawa. Ang alcohol content niya ay 7.9%. Dalawang 500 ml din. Tapos pagka uwi natin, banlaw pa tayo ng isa pang Tiger, 500 ml na may 5% na alcohol per volume. Tapos bukas, subukan natin sa FTP test natin kung ilan na ba yung mababawas. Isa pa daw eh. Libanlaw. Washing. Good morning. Bigat sa katawan. Medyo nakarami tayo kagabi. Medyo may tama pa ng hangover. Subukan natin i-test mamaya. Boil lang tayo ng konti. Ilang percent kaya nabawas sa ating functional threshold power. We will see. Okay. Ito ang napansin ko. Kakaupo pa lang sa ating bike trainer. Ang taas na agad nung resting heart rate. 91. Okay, simulan na natin. Pahirapan na ating sarili. Let's go to our hurt locker. After drinking alcohol. Parang walang laman yung binti ko. Malalaman. Isimula pa lang yung testing. Nagkatas na agad yung pawis ko. Masamang senyales to mga kaibigan. Nakaramdam ko na yung hingal eh. Nasa first part pa lang tayo eh. Medyo maap din na hita. Nasa 221 watts pa lang. Ubus. Ang tagal din ng recovery time. Usually mga 30 to 35 seconds. Recover na eh. So ngayon, hingal pa din. Okay. Nakita nyo na. Galing sa akin. Don't drink and bike. Don't. Eto, gumawa ako ng poll dati. At sinagutan ninyo at nakita natin kung ano ang inyong mga opinion. Karamihan sa inyo, ang sagot, 20% ang mababawas sa ating functional threshold power pagtapos natin uminom ng alak. Sige, eto na ang resulta. Mula 236 watts, bumaba, papuntang 202 watts. At kitang-kita naman sa video na talagang hapong-hapo tayo sa ating pagsipa. Kaya halos 15% din ang nabawas sa ating lakas ng pagsipa pagtapos natin uminom ng alak. Naku, kitang-kita nyo naman, talagang nabawasan ang puwersa ng ating pagsipa. Malaki yun 15%. Ano ba ang nagiging epekto ng pag-inom ng alak sa ating katawan? Bigyan natin ng tatlong epekto.
Unang-una, ang ating atay ay ang powerhouse ng ating katawan. Ibig sabihin, ito ang responsable sa pagpapacilitate ng paggawa ng asukal para sa ating muscle at iba pang organs. Ang asukal na ginagawa na ito ay ang ating source of energy para sa ating katawan. Kaya kapag nag-inom tayo ng alak, ang nangyayari dyan, imbis na ang ating atay ay magtrabaho para panatiliing sapat ang ating energy, nagiging busy ito sa pagme-metabolize ng ating ininom na alak. Kaya kung mapapansin nyo, pagka nakainom kayo, parang latang-lata ang ating katawan. Lalong-lalo pagka may hangover, di ba parang gutom na gutom kayo tsaka uhaw na uhaw. Ganun ang nangyayari. Pangalawa, ang katawan natin ay nadi-dehydrate. Kung mapapansin ninyo, kapag tayo nagiinom, madalas din ang ating pag-ihi. Kaya ang nangyayari, lumalabas ang fluid sa ating katawan. Pangatlo, pinapabagal ng alak ang paggawa ng muscle ng ating katawan. At nakaka-contribute din ito sa pagnipis ng muscle ng ating katawan. Kaya halimbawa, ikaw ay nag-ensayo o kaya nagbuhat sa gym, tapos inuman mo ng alak pagkatapos, halos wala ka ng gain sa makukuha o kaya muscle growth na mangyayari. Sayang lang. Paano yun? Wala na tayong magandang sinabi tungkol sa alak. Meron pa naman. Ang alak naman ay nakakatulong pa rin sa ating mental health. Basta wag lang rin aabusuhin. Tignan nyo, pagka nagiinom kayo kasama ang tropa, nagtatawanan, nagkukwentuhan. Tapos pagka-stress, pwede din ng alak. Pero tandaan ninyo, huwag nyo aabusuhin ang pag-inom ng alak. Ito nga, palagi sinasabi sa mga commercial, drink moderately. So ano ba ibig sabihin ng drink moderately na ito? Kung sa atin naman sa pagbibisikleta, kung wala naman tayong event na pinaghahandaan, okay lang kahit mga 1-2 bote once a week or twice a week, okay na yan. Pero pagka inabuso mo yung inom na sagad-sagad, nako, ekis yan mga kaibigan. So ito, kung kayo ay nag-iensayo sa pagbibisikleta o kaya nagpupunta ng gym, talagang i-schedule nyo ang pag-inom ng alak. Kailan ba tayo makakapag-inom? Kumbaga pwede kang maglagay dyan ng parang rest week mo. Yung hindi masyadong mabigat ang gagawin mong pag-iensayo o kaya pagbubuhat sa gym. O siya, sana marami yung natutunan sa maikling video ito. Okay?